So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon, bibigyan natin ng special content and also pasasalamat na din po sa ating PCSO dahil nga po sa malaking tulong na ibinigay nila sa aking kababayan. So, naging viral itong kababayan natin from Northern Samar, especially taga Las Navas yan. Alam nyo, sa mga matagal na sa akin nakakapanood, si Mima Alicia ay taga Northern Samar. So, alam ko yung iilang parte ng Northern Samar, Katarman, Bobon, 'di ba? Pambuhan, San Roque, Lauang, Katubig, Las Navas kasi I've been there. Palapag, yan Simura, Kalumutan, yan. Alam natin yan kasi si Mima Alicia nga ay taga Northern Samar. And na-shock ako nung nakita ko itong balitang to. Yan, parang 5 days ago since nung pinost ng babae yung patungkol nga po sa pananaksak, pambubugbog dito nga po sa isang criminology graduate student na gusto lamang po maghanap buhay dito sa Kamaynilaan. Alam niyo kung ano yung nakakalungkot? Kasi itong taong to, hindi ko man siya personally kakilala, pero yung mga kakilala ko sa Northern Samar, kilala naman siya. Napakabuti pala nito, mapagbiro, joker, mapagmahal sa pamilya. So, sabi ko, hala, kababayan namin to. Northern Samar, Las Navas, malapit lang yan sa Dalakit, sa Katarman. Tapos nung nakita ko itong balitang to, sabi ko, grabe talaga, no? Ang hirap talaga kapag nakikipaglaban ka ng patas. Imagine, syempre, wala din naman ako sa katayuan ng lalaki. Ang kwento, hinablot yung cellphone niya ng isang magnanakaw. And then, ang nangyari, nung hinablot yung cellphone niya ng isang magnanakaw, syempre, I don't know kung wala na talaga siyang choice, kailangan niyang habulin kasi mahirap nga yung pera, sa totoo lang mga minamahal. Sobrang hirap ng pera. Mahirap kitain, tapos syempre, ano yung magiging communication niya? Wala tayo sa posisyon niya. Madami nagsasabi, dapat sana pinabayaan mo na lang. Madami nagsasabing ganon. Pero kung ako yung nasa sitwasyon niya, na parang nandito tayo sa Manila, magkatrabaho, makikipagsapalaran, tapos yung only communication ko sa aking pamilya is yung cellphone na yun. Nandoon yung documents ko, paano ko ma-receive yung email kung nakapasok ako sa trabaho. Diba? Wala talaga akong choice, kundi habulin din. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Kuya, naiintindihan ko. Now, nung hinabol ni Kuya, yung magnanakaw pumasok sa isang bahay. Tapos nung pumasok siya sa isang bahay, syempre, yun, di ba? Bawal din yun sa batas, yung papasok ka sa isang bahay. Ngayon, siya pa yung nakasuhan. Kasi pumasok siya sa isang bahay, syempre, yung purpose niya para habulin yung nagnakaw. Ang hindi niya alam, nung nandoon na sa loob ng bahay na yun, doon siya pinagbubugbog. Doon yung tropa, pinagbubugbog siya. Ngayon, tumalon siya from second floor, tumalon siya sa second floor. Tapos, nung nasa ilalim, doon siya binugbog, in-ice-pick pa. Talagang nakakagalit nga eh. Nakakainis. Diba? Imagine nyo ito yung pinakapangit. Ang daming taong nakapanood ng video. Ang daming kumuha ng video. Naiiyak ako mga minamahal. Putang ina, ang daming kumuha ng video. Wala man lang tumulong. Diba? Siyempre, kasi natin yan, kababayan natin yan, Nortehanon, di ba? Ang dami mga nandyan, wala man lang tumulong. Pangina ninyo. Sana yung pamilya ninyo, makakain kayo ng mais, makatulog kayo. And doon naman sa nanaksak ng ice pick, ngayon nahuli naman siya. Ang problema, merong isang kapitan na sinasabi na wag na lang daw na mag-bail kasi gawa nga daw po ng hindi naman daw registered voters. Tangina mo. Naiinis ako sa'yo. Pakabobo mo, nanaksak na nga yung kalugaran mo, okay lang sa'yo. Tarantadong po kinangina. Diba? Anyway, salamat dito kay Mel Robles. Kahit nga din ako, naiiyak ako. Tingnan nyo, tumulong si Sir Mel, yung PCSO, dito nga po sa pamilya.
sa pamilya ng lalaking sinaksak ng Ice Peak. Yan, tumulong si Mel Robles. Alam mo Mel, Sir Mel, nakasama ka na namin. Sobrang bait talaga yan ni Sir Mel. Sobrang bait. Tingnan nyo din to, Northern Summer News. Yan, sobrang bait talaga ni Sir Mel. Nakakalungkot lang talagang isipin na may mga taong lumalaban ng patas. Lumalaban ng patas. Tapos, ganito, 'di ba? Ang hirap no pag lumalaban ka ng patas, lagi kang nagiging dehado. Ang unfair ng mundo. Sobrang unfair. Kawawa talaga itong si Christian Ambon. So, nakikita niyo yung picture na yan. Yan, pakita ko sa inyo mga minamahal. Sir Mel, maraming salamat. Ayan. Kahit sino may iyak. Actually, natouch ako. Natouch ako mga minamahal. Siyempre, kababayan natin yan eh. Kung ako nga lang din, mayroong kakayahan. Sige, 10,000. I-try kong i-contact yung pamilya ni ma'am. I-try kong mag-reach out sa kanila. Tapos magbibigay tayo ng 10,000. Kahit sa maliit na pamamaraan, makakabahagi tayo ng tulong. Masakit yun eh. Kasi future law enforcer, pagkakamalan na snatcher. Di ba? Nakakaiyak. Nakakapanggalit, nakakagigil, nakakadurog ng puso. Mixed emotion. Sa Las Navas, mga minamahal, nakapunta na din ako dyan. Nung patron, September. Diba kasi patron sa Lawang, tas patron sa Las Navas, hindi nagkakalayo. Nauna lang yung patron ng Las Navas, dito sa patron ng Lawang. Diba? Tapos, maganda yung lugar ng Las Navas, mga minamahal. And, well-mannered yung mga tao dyan. Sobrang babait. Siyempre, may mga pagkakataon lang talaga na, siyempre, iba kapag yung Visaya ay nag-away-away, talagang ubusan ng pamilya yan. Pero totoo, napakabait, napaka-generous ng lugar ng Las Navas. Isa nga sa pinipicturan ko dyan, mga minamahal, yung yung hanging bridge din ng Las Navas. May hanging bridge din sa Katubig, pero hindi na siya ngayon. Tawag dito, parang sira na ata. Huling punta ko din ng Katubig, last year, patron. Namatron po ako dyan sa Katubig. So, yun po. Maraming salamat, Sir Mel, sa tulong mo sa aming kababayan na si Christian Ambon. Yan lamang po mga minamahal. Ako po ay magpapaalam na Bagong Pilipinas. Thank you.